Hello, good day mga boss. Ulit ng DIY ko Rips. So, matagal tayong walang video. So, gawa lang tayo ng short video ngayon. So, isa to sa mga madalas ko na babasa dun sa comment section, no? Lagi akong tinatanong kung okay lang daw bang mag-tap sa brake light switch or dun sa wire ng brake light. So, hanggat maaari, no, umiwas kayo dun. Meron lang talaga mga instance na need talaga natin mag-tap dun kasi ayun lang talaga yung option natin. Pero kung accessory wire at accessory wire lang din naman yung kailangan natin, iwasan natin yung doon sa may brake light switch kasi manipis lang yung wire na yun, ano. So, meron na ako papakita sa inyo mamaya kung bakit ko sinasabing iwasan nyo yun. Pero kung talagang doon sa mga time na hindi nyo talaga siya kayang iwasan, kasi yung mga accessory or yung mga install nyo is kailangan talagang itap doon sa brake light switch, gamit kayo palagi ng relay para at least safe yung wiring nyo, hindi masyadong bugbog yung brake light switch na wire, at saka hindi kayo rewire ng rewire. So, hindi na natin papatagalin to, no? Simulan na natin. So, ito na, no? May papakita na ako sa inyo. Para doon sa mga nagtatanong kung okay lang daw bang mag-tap sa brake light switch or doon sa brake light na supply. So, eto may papakita ko sa inyo. Eto, nanggaling ito sa brake light ng NMAX ko. Yan. Di bale ito is yung sa brake light switch. Pero, tingnan nyo to. Yan, no? Ang itim ng pinaka conductor niya. Ayan, no? Itim yung strand. Yan, partida. Hindi pa ako nag-tap doon. Hindi ko siya ginawang supply. Yan. Pero nangitim. Ito yan, no? Kadugtong niya na ito, yo. Yan. Ibig sabihin niya, pagka nangingitim yung strand ng wire nyo, ibig sabihin niya, nakakawawa yan. Yan. Nakakawawa. Ano ba dapat ang kulay nung strand? So, ito tingnan niya. Yan. Ayan, no? Ganito ang kulay. Tignan nyo ito, shiny, oh. Ito, halos masunog na. So, bakit ba nagkakaganyan? Unang-una, yung wire ng brake light natin is napakanipis. Yan. Yan. So, ibig sabihin ba doon nagkamali ng pag-compute? Doon sa wattage nung ilaw, hindi ba siya nag-match doon sa wire? Actually, nag-match naman yan. Kasi kino-compute ng mga engineer yan ng motor eh. So, alam nila kung gaano kakapal yung wire na gagamitin, ilang watts ba yung ilaw na pwede mong gamitin pagka ganitong wire yung gagamitin mo. Alam naman nila yan. Pero, bakit nangingitim pa rin itong wire na to? Kung mapapansin nyo, no, every time na humihinto tayo, binibrake natin, nag-slow down tayo, nagbibrake tayo. Ang nangyayari kasi, ibig sabihin nun, patay bukas yung brake light natin. So, pagka ganun kasi, no, ang nangyayari, umiinit yung wire. Yan, umiinit siya. Kasi i-on mo, biglang papasok yung current, mabilis. I-off mo, syempre mawawala. Tapos bibrake ka na naman, papasok ulit. So, ang nangyayari, no, dahil palaging yung unang daloy nung current, paulit-ulit, nabibigla yung wire, umiinit. Yan, no. Kaya para siyang natutusta. Compare dito sa kabilang end, oh. Yan. Tapos, kung nagpaplano pa kayong mag-install ng mini driving light na ang gagamitin yung source is etong brake light, kasi isa to sa mga pinaka-accessible na wire eh. Nakalawit tong wire na to. So, alam nyo na, dun pa lang sa brake light mismo, nakakawawa na siya. Tapos, magtatap pa kayo ng pang MDL. Yan. So, edi mas makakawawa na to ngayon. Lalo na pagka binuksan nyo na yung MDL nyo, tuloy-tuloy yung current nun. So, hinihigupan niya na to ng current. Tapos, meron pa yung biglang madadagdagan yung current na dadaan dito kasi magbe-brake kayo. Tapos, mamamatay. Be-brake, mamamatay. Yan. Ganyan ang mangyayari. Saan ba mga magagandang mag-tap, no? Or kumuha ng accessory wire? Kuha kayo syempre dun sa may ignition.
Kasi yung sa ignition, makapal yung wire doon. At saka, isa yun sa pinakamaganda yung supply. Kasi unang labas nung positive supply, doon dadaan. Compare dito, nipis-nipis na, oh. Yan. Tapos dito pa kayo magtatap nung MDL nyo. Di nakawawa. Doon sa mga magtatanong, no, yung MDL ko, for example, or yung accessories na ini-install ko, naka-relay naman. So, gagamitin ko lang siya as parang trigger. Pwede naman yun kasi ang relay, mahina naman kumuha ng kuryente yon. Pero hanggat possible, hanap na lang kayo ng bang accessory wire. Wag na kayong kumuha ng accessory wire dito sa brake light natin. Kasi nga, manipis na to at kawawa na talaga to sa brake light pa lang. Pero meron mga instance kasi, no, na hindi natin maiwasan na magtatap talaga tayo dito sa brake light wire or sa brake light switch. So, ano ba yung mga instance na yon? Halimbawa, nag-install ka ng underglow, no? Yung switching, for example, pagka in-on mo yung underglow mo, kulay blue. Pero every time na magbe-brake ka, magpapalit siya ng kulay, magiging red. Yan. So, wala ka naman kasi ibang trigger doon. Yung pinaka-trigger mo lang talaga doon yung brake. So, kung gusto mo talaga nagsiswitching yung pinaka-underglow mo every time na nagbe-brake ka, no choice. Magtatap ka talaga sa brake light switch or dito sa wire ng brake light. Pero, make sure lang na palagi kayong gagamit ng relay. Para ang pinapagana nung brake light na wire nyo is yung relay. Pero, yung nagpapagana doon sa underglow nyo is yung tinap nyo sa battery. So, doon sa mga nagtatanong, okay lang daw bang gamiting accessory wire yung brake light switch or yung wire ng brake light switch? Ang masasabi ko lang, hanggat kaya nyong iwasan nyo. Hanap kayo ng magandang wire, yung makapal, maganda pa yung supply, doon kayo magtap. Gamitin nyo man yung supply or trigger, okay yun. Pero, kung gagamitin yung trigger at no choice kayo, na dapat lang talaga sa brake light switch kayo kukuha, basta gagamit kayo ng relay, okay lang naman yan. Pero ito, kung makikita nyo, no, tinanggal ko na siya, pinutol ko na siya sa motor ko, pinalitan ko ng mas makapal na wire. Yan. Kasi hindi na maganda ang daloy dito kasi medyo sunog na talaga yung wire. Yan. Pagka mas tumagal-tagal pa, although ito tatagal pa to, ganito. Miski yung pinaka-insulator niya, oh, maganda pa rin naman. Kaso nga lang yung conductor sa loob, may itim na. Kasi tingnan nyo, dapat ganito yan, oh. Makintab. Pero ito negro na, oh. Yan. Parang akala mo is paabo na. Pero magtatagal pa yan kahit na ganito. Pero since na nag-aayos na rin naman ako ng wiring, pinutol ko na to. Pinalitan ko na mas makapal na wire. Kung di ako nagkakamali, ito is gauge 20. Parang gauge 20 lang hata to. Ang pinalit ko is gauge 18 hata yun or gauge 16. Ano lang kasi yun, spare wire ko lang. Mga napagputulan ko before. So, ayun na yung ginamit ko. So, ayan, no. Doon sa mga nagtatanong kung okay lang daw ba magtap sa brake light switch, okay lang naman kung as trigger, pero kung as power source, hindi. So, doon sa mga magtatanong, paanong as trigger or as power source, meron rin akong separate video niyan. Panoorin nyo na lang kung anong pinagkaiba nung accessory wire as trigger at saka yung accessory wire as power source. Panoorin nyo na lang. So, sana nakatulong tong video na to, no? Para doon sa mga paulit-ulit na nagtatanong. So, ingat kayong lahat. Ride safe. God bless.